Sa maliit na silid na ito, umiikot ang buhay ng 7 taong gulang na si Catherine, hindi niya tunay na pangalan. Sa Cananga, Leyte, isang batang itatago namin sa pangalang Catherine ang inilalagay sa isang silid na tila may rehas. Sa edad na 7, hindi nakapagsasalita si Catherine. May mga pagkakataon din daw na biglang nagwawala ang bata sa hindi malaman na kadahilanan. Ano nga ba ang kondisyon ni Catherine at bakit kailangang ilagay siya sa isang mistulang kulungang kuna? Sa pamamagitan ng video call, nakausap ko ang ina ni Catherine na si Annalyn. Sabi ni Annalyn, isang beses lang nilang napatingnan sa doktor ang anak. Hindi ko na maintindihan, hindi na makinig sa atin. Tapos, pag binihisan siya, lagyan ng diaper, tatanggalin niya lahat yun, pati niya, damit. Na yun na, hindi ko na naintindihan ang ugali niya. Paano po ba siya kumilos? Masyadong makulit. Tapos, yung niya, yung parang yung pagtai siya, ma'am, niya sa kanyang katawan. Hindi naman siya ganyan noon. Nakikilabada si Annalyn para makatulong sa asawa niyang driver naman ng habal-habal. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na trabaho ni Annalyn, oras na para paliguan si Catherine. Dali! Dali, si maligo! Dahil malikot at nagpupumiglas, kailangan ni Annalyn ng tulong ng isa pa niyang anak. Ang niluto ni Annalyn ngayong araw para kay Catherine, sinabawang gulay at kanin. Sa kanyang edad, hindi pa rin kayang kumain ni Catherine ng mag-isa. Hindi rin siya nakapagsasalita. Dali! Paano po niya sinasabi kung ano yung gusto niya? Yakap-yakapin ka lang, yakap-yakapin. Tapos, kung gusto niyang kasi gatas pa yun, magdidi pa yun, gusto niya magatas, kunin ang kamay mo, tapos pag gusto rin niyang kumain, iyak siya ng iyak. Kung gusto niyang kumain, bigyan na mo ng gatas, ayaw niya. Kasi kanin din ang gusto niya. Yun lang maintindihan namin. Wala na kung iba kayong naintindihan sa mga kailangan niya, sa gusto niyang sabihin? Wala na po. Sabi ni Annalyn, isang beses lang nila napatingnan sa doktor ang anak. Epilepsy raw ang unang diagnosis sa bata. Kailangan pa sanang dumaan ni Catherine sa ibang pagsusuri pero dahil sa kawalan ng panggastos, hindi na siya napatingnan sa espesyalista. Gusto namin yung i-check up pero kailangan daw yung mga espesyalista naman daw yung doktor. Wala naman kami pambaya doon. Sinabi na ho sa inyo kung magkano yung kakailanganin. Kung magkano yung kailangan na pera para magpa-check up. Sinabi na sa inyo, ganun. Walang presyo ang sinabi, ma'am. Sabi lang, mahal daw. Nawalan na ba kayo ng pag-asa nun na may mapakita siya sa mga doktor para malaman kung ano yung problema? Siyempre, nawala ma'am kasi wala naman kami magawa. Wala kami pera. Bukod kay Catherine, meron pa silang 3 anak na nag-aaral pa. Masakit man daw sa loob nila bilang mga magulang na ilagay sa kawayang rehas ang anak, wala raw silang ibang nakikitang paraan para masiguro ang kaligtasan niya. Ano yung nararamdaman ninyo pag pinapasok niyo na dito sa kulungan tong anak ninyo? Siyempre, masaktan ma'am. Pero wala naman kaming magawa. Hindi naman namin gusto yun. Kasi ang ibang anak ko hindi naman ganyan. Pero yun lang naisip ko kasi yun safety siya. Pinawa ko. Kasi yung ibang bata dyan, nandyan sa labas, naglalaro. Ang anak ko hindi magawa niya. Ano ho yung hinihingi ninyong tulong? Yung mama, hinihingi ko para maano lang siya, mapa-check up, mapa-doktor ma'am. Ang among pakita siya nga pagmahal na mo. Ang iya lang nga makakauna siya, makatutoy.
ang importante kita to sir nga matambalan gyud ta na siya og na among gani kaayuhan. Dahil hindi pa pwedeng bumiyahe ang bata, minabuti naming ipakita sa isang espesyalista ang mga kilos at galaw ni Catherine. Baka sakaling kahit paano mabigyan ng linaw ang kondisyon ng bata. Ayon kay Dr. Jocelyn Eusebio, isang pediatric psychiatrist, mahirap magbigay ng diagnosis hanggat hindi nakikita ng personal ang pasyente. Pero base sa mga kwento raw ng nanay at sa mga kilos ni Catherine, posibleng may mental at behavioral disorder siya. Medyo mahirap tayong magkaroon ng conclusion kung ano talaga yung meron siya kasi may mga dapat nating impormasyon na makuha pa, no? So, maraming pwedeng kondisyon na maisip mo sa mga descriptions at saka observations na nakuha natin sa video. So, base na lang sa ating nakita sa kanya, ang tumatakbo sa isip natin, itong bang batang ito ay delayed sa lahat ng aspeto. Kung ganon, ibig sabihin meron siyang tinatawag na global developmental delay, no? Kung meron siyang mga behaviors na parang nagsasariling mundo siya, may mga paulit-ulit siyang ginagawa, nandyan din yung pagkakaroon ng possibility na autism spectrum disorder. Kung meron lang sanang libreng check-up at gamutan para sa mga tulad ni Catherine, matutulungan ang bata. Pero malayo pa ito sa realidad. Sa 2021 budget ng Department of Health, 615 million pesos ang inilaan para sa mental health program. Kasama na rito ang mga gamot para sa iba't ibang mental illness. Kung susumahin, lumalabas na sa mahigit 100 milyong Pilipino ngayon. 6 na piso lang ang pondo para sa mental health ng bawat Pilipino. Hindi nawawala ng pag-asa sina Annalyn. Umaasa silang darating ang panahong madadala nila sa ospital si Catherine. Pero kailangan ng pantustos para matukoy ang sakit ng bata.